Now atong ihatag karon sa atong mga igsuon diri nga ning abot gikan ni sa Siquijor ang Yung galing Manila muna. galing Manila. Okay. So Tagalog siguro ni ang atong gamiton ini nga sinultian igsuon kay mangutana ang atong Okay, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, lalo na po sa mga nanonood ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes po. Welcome po kayong lahat dito sa ating program sa Ayagan sa Kamatuoran. Ano pong katanungan nyo po sa mga panelists natin ngayon? Ikaklaro ko lang po kasi hindi po ako marunong makaunawa ng Bisaya. Ganun Ang po sinasabi po ba niya is hindi persona ang Holy Spirit, tama po ba? Yes po. Okay. Oh, yeah. Yan ang katanungan. Ito po yung Yun ang question punto ko niya. doon sa nilatag niya na statement regarding for the Holy Spirit at nagbigay siya ng standard references, tama po. So hihingi din ako ng standard references. Can you please give me a standard references mula sa mga early Christians na nagturo that the Holy Spirit is not a person? Name one. Name po Name one? pangalan. Sige. Atong basahon ha. Ano, sige. Okay. Ang ipangutanan niya, brother, kung Okay naaba po. ko no kay standard reference nga gikan Okay. sa early Christian. Ito po yung sagot. Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Wala po tayong mabibigay dahil ang paniniwala o ang doktrina ng Trinity nag-umpisa na lang 4th century. 1 to 2nd century walang nagtuturo. Sa 4th century, mayroon na. Na akong basahin ko yung yung binasa ko kanina. Yung mga apostol, wala silang paniniwala. Okay. Dahil itong doktrinang Trinity nag-umpisa lang, nagsimula lang sa 4th century. Okay. Next question, sister, pwede kayong maka-follow up dyan sa katanungan. Okay. Sabi mo, walang standard references kayong mabibigay. So, how did you know that the Holy Spirit is not a persona kung wala kang maipapakita sa aming standard references? Because you know na yung aral ng Trinity, alam mo yung date. So, kung alam mo yung existence ng Trinity regarding sa persona, you have to know kung sino yung mga early Christians regarding sa starting point na hindi persona ang Holy Spirit, dapat alam din natin yung taon. Hindi tayo pwedeng mag-circulate sa isang topic na walang turo ang Trinity. Sige, that the Holy tanong po, Spirit- tanong. Wait, let me finish po. Hindi po tayo pwedeng mag-circulate sa isang tanong na from this year, the Trinity, the Holy Spirit is not a persona. The question is, anong taon, sino po yung early Christians na nagturo na hindi persona ang Holy Spirit? Kasi doon tayo kakapit sa doctrines sa mga sinaunang Kristiyano, at gumamit ka po ng standard references ng Catholic Church. So kailangan din po kayong magbigay sa akin ng standard references ng Catholic Church or ng kahit na anong standard references that the Holy Spirit is not a persona galing sa early Christians, kasi doon po nagsimula ang ating mga doctrines, whether you are Protestant or not. Okay, sagot. Okay, sabi mo, sinong nagtuturo na hindi po persona yung Holy Spirit? Ang sagot, ito po yung sagot. Sa mga apostoles, yung sa Bible, hindi pa ako nakabasa sa mga apostoles na sila po'y nagtuturo na hindi po persona ang Holy Spirit. Pero wala pong tinuturo sa kanila na ang Holy Spirit ay persona. Kasi ang Holy Spirit, akong babasahin ang Holy Spirit. Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi lang isang meaning. Ang ruach sa Hebrew, wind, breath, parehas siya meaning sa pneuma. Pero Wind, dili breath. siguro, brother, excuse brother, wala siya mag-refer ang wind, breath sa Holy Spirit. Ruach siya. Spirit, Ruach. dili Holy Spirit. Ruach siya. Kaya So lahi ang distinction, i-differentiate na to ang term nga ruach lang or spirit sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit nagtumbok o nag-pinpoint siya sa divine. Ang divine Holy Spirit lagi, ang Holy Spirit, kung imong ibalik sa Hebrew, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ang Ruach lagi diyan, ang Ruach unya sa Greek pneuma, pareha siya og disim siya og meaning. Pero lahi ang Ruach HaKodesh kaysa Mao na ruach lang. gigikanan, usa na siya sa meaning ang Holy Spirit. Two words man ang Ruach HaKodesh Oh, kaysa Holy Spirit. Ruach. Ang Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Ang Holy Spirit, usa na siya sa meaning. Sa in English. Okay.
Okay. Medyo Brother. interesting unsa Sasagutin- kayo Igsoon, sasagutin ko pero po. Brother. ang budlay ini kay ang atong panahon medyo limited. Atong i-extend lang gamay, atong hataga gamay extension para si Ang- Brother Santillan. Ang gusto niyang Oo. ang ibig niya sabihin, Mm. yung ebidensya. Okay, Inamin tama. niya na walang ebidensya. Mhm. So ano pa bang pag-usapan natin? Okay, ito po yung sagot. Ay, ebidensya. Okay. Ito po sagot. Okay. Babasahin ko po yung The Catholic Dictionary. Mhm. Okay, ito yung masabay. On the whole, the New Testament, like the Old, speak of the Spirit as a divine energy. Kung divine energy siya, ang power o ang gahom, dili nimo makita siya as a person. Pero wala pod siya mag-ingon diha no nga dili siya person. Wala po giingon dire. Aha. O So, ganito divine na lang. energy. Follow up na lang, no, Rio. Yeah. Pwede bang ibigay mo yung kahulugan ng persona? Okay, persona. Ako sang karon ang personification of Holy Spirit. Pangitawon ako Di persona ang Oh. question ni Brother Ang Santillan. persona, naa sa instinct. Ang persona, sa pa, time pa. Ang persona, ang iyang personal name dili magkahiwalay ang iyang body, ang iyang personal body o ang iyang personal name dili sila inseparable siya. Kung persona, Isa lang. iisa lang sila dili panitan ako. Ang akong name dili pwedeng magbulag. Pwede Tagalogin mo parang maintindihan mo, unawaan sa mga... Hindi, ano ito. natin. Sige. Yung persona, Hindi pwede magwala. dapat mayroon siyang personal name. Kailangan mayroon siyang personal name. Yung personal name at yung body niya, hindi yan magkahiwalay. Iisa lang sila. Isa lang yan. Oo. So yon ang definition mo Oh. sa Teka, sandali. persona. Walang body ngayon, nagkaroon ng body. Hindi. Ang yung tinawag na persona, Ipaliwanag ng maayos. Dahil Yung- kanina, yung- walang body. yung tinawag na Ngayon, persona- biglang nagkaroon ng body. Mhm. Yung, yung spirit walang body. walang body. Oh, walang Pero may instinct. O may instinct Sino siya. yung may body? Wala naman tayong walang ano yun, walang question doon. Oo. Walang question Oo. na hindi makita yung espiritu. Mm. Di ba? Walang body siya. Basta ang person, ang meaning sa person, naagi na siya, nai instinct, nai makita ang tao. Follow up ha. Sige. Okay na ako noon. Person, Ah, person Ganito. good. Yung sinasabi mo kanina, yung 4th century, saka na lang nalaman na may 3 persona. Persona. Mhm. Ang isa. Tama ba? Doon na nag-umpisa yung Doon doktrina. nag-umpisa. Na-establish ang Na-establish. doktrina sa Trinity. Okay. Okay. Tanong. Ito yung premise ko ha. Mm. Yung Pilipinas ba, hindi ba nag-exist bago pinangalanan ng Pilipinas? Hindi kasama yan sa Hindi topic kasama. natin. Pero premise po na ha. Mr. Pag sinasabi, pag Excuse sinabi na, hindi yan kasama sa Okay. topic natin. Ang punto halimbawa lang yun ha. Sige, halimbawa. Dahil sinasabi mo na ang Holy Spirit na yung Trinity nag-exist na lang sa 4th century. Ibig mo bang sabihin na 1st century, yung kapanahunan ng mga apostoles, walang 3 persona dahil nagkaroon na lang ng proclamation noong 4th century. Mhm. Sige, brother. Ito po yung sagot. Sagot. Okay, basahin ko ulit yung yung The New Catholic Encyclopedia. Kasi ito yung pagpapatunay na yung mga apostolis, hindi po sila naniniwala na mayroong 3 persona ang isang gitawag na to, amahan o ang anak. Mhm. Ang ilang title na Elohim. Hindi po sila naniniwala. Ang paniniwala nila, doon ako sa 4th century. Ano yung babasahin mo? Yung mga, hindi naman yung mga yung apostolic. ano mo dyan, yung ebidensya mo. The New Saan yan? Catholic Encyclopedia. Okay, sige. Volume Padayon. 1967, volume 14, page 299. Ano siya? The formulation one God in 3 person was not solidly established. Certainly not fully assimilated into a Christian life. O panahon sa mga apostolis, wala sila. Yun ang sabi ng apostoles. Sa panahon sa mga 4th century, wala na mga Titika apostolis. sandali dahil ang sinabi mo kanina, yung mga apostoles hindi naniwala ng 3 persona. Hindi po sila.
Plus Yung ng aral. binabasa mo Okay, ba, yun ba ang sinasabi ng apostoles? Salamat kayo mga igsono. Medyo ning abot naman ta sa oras gyud. Ako lang yung kuan ni kay Ituloy natin, nindot magbasa. unta kayo ang atong Pwede diskusyon. last na lang. Baka pwede last na lang ha. Okay, Last na lang. mamubo ang I-address atong ko kuan, lahat, brother. i-address ko lahat sa Imubo na lang, kanilang apat. excuse gamay ha, atong ikuan ni. Pwede ba i-address ko sa Ato sang kuan ni kay naamanggoy na natakda na pod nga schedule ini ni brother IYD. Di punta ka extend sa Sunod na lang, diyan pwede. sa ato ang schedule kay di naman ato kunya. So nakuhaan na to ang oras sa side sa debate. Okay. So nakuhaan na to ang side sa debate. Nakuhaan na siya og 6 minutos. ano na lang, hati kami sa sa 5 minutes. Ani na lang. Maynusan na to ang atong oras sa debate og 10 minutos. Dayon, ang kining nabilin nga pila ka minuto karon 4 ato ning ihatag niling ining duha kay wala man ni sila kaabot igsoon sa diskusyon. So bigyan mo na lang namin kayo ng yung natitirang ilang minuto before magtapos yung inyong pag-present sa ano yan 5:10. Alas 5:10 kay mag-start na po ang atong debate nga kauban ni Brother EYD. So, sige sister, pwede na kayong salita tungkol sa pinag-usapan natin ngayon sa 3 persons or ano ba ang paniniwala ninyo tungkol sa Diyos or Godhead. Okay. Doon po sa 3 persons, katulad na pinag-uusapan natin regarding sa pagkakaroon ng persona ng Holy Spirit, which is including dito yung Trinity, 4th century, or let's say, actually not 4th century, Tertullian era, nag-start ang doctrines ng Trinity. But yung word na Trinity, para pangalanan, ang nag-e-exist na 3 persons ay nag-start ng almost 4th century. Ang doctrines ng Holy Trinity ng Catholic Church, wala pa po itong pangalan. Ito ay ipinangangaral na ng early Christians ng Catholic Church because only the Catholic Church has early Christians. Wala pang salitang Trinity, wala pang salitang Trinitarian doctrines, nag-e-exist na ang doktrina ng Trinity. Yung sinasabi niya po na nagkaroon ng existence ng Trinity, it's not the doctrine but the name. Just like the Catholic Church, we have no name before, but because of Bishop Ignatius, we have the name which is the Catholic Church. Just like the Trinity. The Trinity, the word Trinity, the name Trinity, it was an invented name by our early Christians, but not the doctrines, because the doctrines of Trinitarian doctrines was original and it was started by the early Christians under the Catholic Church. Yun lang po. Okay. Yung panghuli pala. Panghuli. So, yung ko i-address ko sa kanilang apat, yung tungkol sa persona. Yung premise ko sa Juan 14:16 nga iyang ipadala ang balaan nga espiritu aron magatultul sa kamatuoran. Sa apat nila kay nagkalandrakas man ang mga panudlo ug managlahi ang panudlo. Kinsa may naghatag og kamatuoran nga unta usaraman ang balaan nga espiritu nga gipadala ni Jesucristo. Una si Bro Harold. Dili na pwede dili na nato Sige, okay. makaya sa kuan brother sa time nga naapay question Pwede and yatag answer. ni bro. So, ikaw na lang brother. So, 1 minute. Last 1 minute. Okay, 1 minute lang. Ato lang hatagag punto tong gi-assume ni Brother Santillan. Santillan. O takabalo sa personal name nga Gakalandrakas. Actually, in reality, kalo isa ginawa man may magkalandrakas diri. So, ang yara tong panghuna-huna mo nagkalandrakas ni. Pero ang tinuod, wala may magkalandrakas. Although nga doon na may differenting different. Imo ra ng komento brother nga wala pero nagkalain-lain ang inyong doktrina. Okay, di na lang ko motabag. Sige. Okay. Everyone, and first of all, I would like to thank Christian Ray Garcia for uploading my videos regarding sa debates. Sa debate ko sa radio station, no? I'm so thankful and grateful to be one
as the guest, no, para magkaroon ng opportunity magtanong sa mga nasa panel na mga Protestant, no? At yung interview doon sa debate regarding dun sa Holy Trinity, no, remember this guys na wala pa pong pangalang Trinity, wala pa tayong bansag na Trinitarian doctrine, wala pang bansag na Trinitarian baptism. Always remember na nag-e-exist na yung turo ng Trinity. Ang lahat ng aral or turo ng Catholic Church, no, yan ay nagmula sa mga early Christians. Pag sinabing early Christians, ito yung mga sinaunang Kristiyano na kung saan hindi pa nabubuo yung Bible. Na which is, ang Bible is ginagamit nating references para ituro ang ating faith, ang ating beliefs regarding doon sa ating kinasasakupang simbahan. So meaning to say na yung Trinitarian doctrines na yan, hindi pa po yan tinatawag na Trinitarian doctrines, yan ay itinuturo na ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi po kasi tayo pwede na magturo ng isang doktrina pag wala tayong early Christians. Bakit? Kasi kung wala po tayong early Christians, saan po manggagaling yung ating ituturo? Hindi ba? Halimbawa, born again Christian Protestant, mga Protestante na born again, saan nyo kinuha ang inyong aral? Sa Bible. Kung kinuha nyo yung inyong aral sa Bible, sino ang nagturo sa inyo na ganito ang aral na itinuturo ng Bible sa inyo? Dapat yan ay may pagmumulan. Meron siya dapat pinagmulan. Hindi lang siya dapat dahil sa ito yung interpretations ko sa Bible, is ito na yung tama, ito na yung accurate, ito na yung standard, which is mali. Most of the Protestants na ay nag-i-states na ito ay turo ng mga apostles. Okay. Ang mga nasa nilalaman ng Bible, yan ay Christ-centered, ang New Testament, no? Christ-centered yan, while the Old Testament, yan ay God the Father era. 'Di ba, Christ-centered? Hindi lang siya actually Christ-centered, Trinitarian-centered ang New Testament. But mostly tungkol yan sa naging buhay ni Christ ang New Testament at sa mga turo ng mga apostles. So, if we do believes that the Bible speaks the truth and it speaks regarding sa teachings ni Christ and even the apostles, how can you say so that the teachings of your church came from the apostles kung wala naman kayong apostolic successions? Every teachings of the Catholic Church, it came not only in the early Christians but the apostles through Jesus Christ. So tatagalogin natin, ang katuruan ng simbahang Katolika, yan ay mula sa mga alagad sa pamamagitan ng itinuro ni Kristo sa 12 apostles para palaganapin ang aral ng Christianity sa ating simbahan. So, kung ang aral, halimbawa ng mga Pentecostal, ng born again, ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kung yan ay tunay na aral na ni Cristo, sino ang nagturo sa inyo ng ganyang aral? Paano nyo nalaman na ganito yung standard na aral ng Christianity? Dapat meron tayong paghuhugutan. Hindi tayo dapat lang na magbe-base na ito ang turo ni Christ. Paano niya itinuro sa simbahan nyo? Paano nakarating ang turo sa simbahan nyo? Kasi tayong mga Katoliko, nakarating ang ating aral sa pamamagitan ng mga alagad. Tinuro ni Christ sa 12 apostles at itong 12 apostles ay namalakaya at nagturo sa kanilang mga disciples. At sa ilalim ng mga disciples, dyan nag-ugat ang apostolic succession. And because of the apostolic succession, ipinasa-pasa ang mga tradisyon na katuruan sa panahon na hindi pa nako-compiled ang Bible. So meaning to say, hindi pa po nag-e-exist
ang salitang Trinity, wala pa pong nag-e-exist na salitang Trinitarian baptism, yung Trinitarian na doktrina no, na itinuturo ng ating simbahan ay existed na. Nag-claim ang ibang mga Protestant na Trinitarian baptism ba yung gamit ninyo? Meron ba tayong mababasa sa Bible na yan ay tinawag na Trinitarian baptism ng mga sinaunang Kristiyano? Meron bang word na Trinitarian baptism noon? Wala. Pero ang sabi lang, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung sinasabi. Na baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero walang sinabi sa Bible na tatawagin tong Trinitarian baptism. So bakit nga ba nagkaroon ng katawagan na Trinitarian baptism? Binibigyan niya ng katawagan ng ating simbahan hindi para ibahin, hindi para baguhin ang turo ni Christ, kundi binibigyan ng label yan ng Catholic Church para madali nating maintindihan na kapag sinabing Trinity in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, madali natin siyang madali natin siyang makukuha na pag sinabing Trinitarian baptism, 3 persona yan. Kaya doon po sa iba na Protestant, gaya po ng lumabas na po yung naging latagan natin sa radio station dyan sa Dumaguete, na sinabi nila Holy Spirit is not a persona, it is just a force. Nagtanong tayo, sino sa early Christians or sa apostles ang nagturo na ang Holy Spirit ay isang puwersa, isang energy? At paano nila nalaman na ang Holy Spirit ay isang puwersa o isang energy? Sino nagturo sa kanila? Hindi nila pwedeng sabihin na ang katuruan yan ay galing sa mga alagad dahil wala silang apostolic succession. Para tayo ay mag-connect ng aral. Para tayo ay mag-connect ng aral papunta sa mga apostles, dapat meron po tayong apostolic succession. Dapat alam natin kung saan nagmula yung mga aral na tinatanggap natin sa pamamagitan ng mga taong nagtuturo. Tayo ay may 266 popes. Ngayon ay si Pope Francis. So from Pope Francis na itinuturo ngayon sa atin ay kayang i-connect hanggang kay Saint Peter. Ang kanilang mga labi nasa Catholic Church, tayo nag-compiled ng Bible, wala pang Bible na nako-compiled, tayo ay nagtuturo at namamalakaya na. So, pwede tayong mag-defend ng ating stand pagdating sa pagiging Kristiyano mo if you can relate or you can connect your doctrines up to Lord Jesus Christ. If you cannot connect your doctrines, nagagamit tayo ng mga taong mga nagturo para maging consistent ang aral natin sa ating simbahan papunta kay Pedro at kay Kristo, hindi mo yan na-connect, peke ang aral nyo. Dapat ang ating aral, ang ating doktrina, kaya nating magpakilala ng mga tao na hindi napuputol ang ugnayan magmula kay Christ hanggang sa pagpili niya kay Pedro bilang isang pagbibigay ng authority para pamahalaan ng iglesia hanggang sa mga sumunod na pinasahan niya ng kanyang upuan. Hanggang sa kung paano niya ipinasa ang authority ni Peter na susunod sa kanyang mga yapak. Kaya nagpapasalamat ako syempre, first of all, I would like to thank to my mom, which is Cora Adams, and my dad, which is Kevin Adams, dahil may mga pintong nagbukas para sa akin, no? Kung hindi rin sila nag-effort at nagbigay ng sacrifices for me to meet the CFDs in Dumaguete, in Bohol, in Negros Oriental, here in Cebu also, kung hindi dahil sa kanila, hindi po magbubukas ang mga pintuan sa akin para sa paglalatag o paghahayag ng
aral ng ating simbahan, no? Lahat ng mga first time ay naranasan ko, kasama ko yung parents ko. First time kumain ng mga kakaibang pagkain, first time mabahuan sa pagkain, first time kong mapaligiran ng mga nagsasalita na hindi ko maintindihan kasi nga mga Bisaya sila at matawa. First time kong ma-experience ang public debate. First time kong ma-experience ang makipagdebate sa radio station kasi because most of the radio stations who are inviting me or I was invited, mga Catholic radio station. So first time kong maka-encounter ng Protestant radio station. And first time ko rin na panoorin ng actual ng mga tao kung paano natin i-deliver ang ating mga aral, no? I'm so happy and blessed na nakarating ako sa Visayas region. Mamit ko yung mga Katoliko dito. I'm so very thankful for their warm welcome, their warm greetings. Thank you for embracing me, though I am a Tagalog and not a Bisaya. Thank you so much. At sa pag-uwi ko ng Manila, no, magpapatuloy tayo sa kung ano yung ating mga nasimulan. Sa ngayon ay ine-enjoy ko muna yung vacation ko. No, kailangan kong i-enjoy kasi hindi natin alam kung masusundan pa yung pagpunta ko ng Cebu. Hindi natin alam kung makakapunta ulit ako sa Bohol. Pero yung karanasan na makasakay ka ng eroplano, makasakay ka ng barko, kasama mo yung magulang mo, isa yung kakaibang mga blessing at pakiramdam na nangyari sa akin. Yung makaharap mo yung mga tao na alam na magagaling na Protestant sa radio station, blessing yun para sa akin, no? At though na I apologize doon sa naging debate ko sa radio station, though actually, hindi ako ready nung time na yun talaga. Alam niya ni Christian Ray Garcia and including my parents, si Mami Cora Adams and Daddy Kevin Adams, they know that I am not actually prepared on that moment. Kasi yung time na yan, dun sa debate namin sa radio station, yung time na yan, nung ako ay kailangan kong i-express kung ano yung aral ng ating simbahan, kinakabahan ako. Hindi po ako nakapag-aral that time. So, hindi ko alam kung paano ko sasagutin, paano ko maglalatag, at paano ko bibigkasin yung bawat salita pagdating sa pagpapaliwanag sa aral ng simbahan. Kasi una, puyat ako niyan. Puyat, tapos pagod, kasi nga galing kami sa biyahe, kulang ako sa tulog. So, nagkaroon ako ng part doon na natutulog na talaga ako na hindi ko na kaya. Kasi after namin sa radio station, nagkaroon ako ng debate sa radio station sa mga Protestant, pumunta kami dyan ng plaza sa Dumaguete, harap ng katedral. So doon naman ako nag-public preaching. No? At yung public preaching naman din na yun, nung ako'y nandoon, napunta rin tayo sa Q&A. Kaya malaking pasasalamat ko rin sa pangunguna ni Kuya Jun Santillan at sa lahat ng bumubuo ng CFD Dumaguete sa pagtitiwala po ninyo sa akin. Yung ako ay nagpa-public preaching doon sa plaza ng Dumaguete, sa suporta na rin ng CFD Dumaguete, hindi po talaga ako prepared noon. Pero yung nasa isip ko noon that time, kailangan ko siyang gawin, kailangan kong lakasan yung loob ko, hindi lang para sabihin na si Sanrio panonoorin ng mga tao, hindi lang para sabihin na si Sanrio ay nakapublic, social, ang galing, hindi. Gusto ko ring ipakita, una sa mga CFD na nasa Dumaguete, na mabigyan sila o madagdagan ng tapang kung paano tayo gigiba sa mga Protestant. Kasi kapag ako ay humaharap sa mga debates o kapag ako ay nagsasalita kung paano ko ipapaliwanag ang ating faith, gusto ko nakakapagdagdag siya ng tapang at lakas ng loob na
hindi natin dapat ikahiya, walang dapat ikahiya at hindi dapat mahiya pag ang pinag-uusapan na ay simbahan. At alam ko marami sa mga Catholic ngayon na namimiss na ako mag-live. Sabi ko nga po, pag uwi ko po ng Manila at saka po ako makakapag-live. Pag uwi ko ng Manila at saka ko aayusin ang lahat ng mga inaral ko patungkol sa ating simbahan. But as of now, tinetreasure ko muna yung moments na ako ay nasa Cebu, na ako ay nasa Bohol. Sinisikap ko munang mamuhay ng normal, yung walang mga taong masyadong nakatitig sa'yo as Catholic, yung tipong gusto ko munang kumilos at mabuhay ng normal na tao kasi kapag ako ay bumalik na naman sa ganitong gawain, pag uwi ko ng Manila, lahat na naman ng tao nakatutok sa akin. So, natutuwa naman ako at masaya na hindi masyado ako napapansin ngayon. At gusto ko naman yung ganong pakiramdam, 'di ba? Kasi malaya akong nagagawa yung gusto kong gawin na hindi ako nahuhusgahan. Lalo na ng mga bashers ko, lalo na ng mga detractors ko, lalo na ng mga Protestant. But, babalik po tayo dyan. And, I would like to thank also yung punto por punto, Team Maria sa Bohol, no, nung ako'y nakapunta dyan. Maraming salamat sa Team Maria sa bumubuo ng punto por punto. Na-meet ko kayo ng personal, no? Thank you very much. For embracing me, though I am not actually perfect, I am not a straight man. Thank you na sa pagtitiwala ninyo. At yung nagpunta po ako ng Bohol at na-meet ko yung mga CFD Bohol sa tulong ni Tita Josie Tenyo. Thank you, Tita Josie Tenyo. Iba din ang pagtanggap nila sa akin, lalo na nung na-meet ko si Kuya Jando Alabado, no, yung isa sa talagang hinahangaan ng mga Catholic sa Bohol at sa Pilipinas, nung na-meet ko siya, iba yung naging banding namin, no? At noon, to be honest, I am very curious to Father Darwin Gitgano. Siguro ganun talaga, no, na kapag tayo ay nakakakita ng celebrity priest at hindi natin siya ganun kakilala, hindi natin siya nakikita, usually nami-misinterpret natin ng mga tao, 'di ba? Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda kasi hindi natin sila kilala. But nung ako ay nasa Bohol at na-meet ko si Father Darwin Gitgano, I am surprised, actually. I was surprised yung mga naging achievements niya sa Bohol. Doon ko nalaman na marami siyang pinag-aaral, na mga magpapare, hindi lang actually mga magpapare, pati yung mga normal na estudyante, no, marami siyang napagtapos. Tapos nakita ko yung office nila na tinatawag ng punto por punto. Nandoon yung mga may sakit, nakapila, nandoon yung mga dinideliverance, no, yung mga possessed. Doon na talagang nakakatakot kasi maririnig mo yung sigaw. Pero ang maganda lang kasi doon is yung nasimulan ni Father Darwin na advocacy para sa mga tao ay nagpapatuloy. Siguro yung nakita ko doon na though na hindi ko ganun kakilala si Father Darwin Gitgano, no? Kasi napaka-busy niyang pare. Pero yung nakita ko doon is ang laki ng naging impact niya sa mga tao kasi sa pagmamahal ni Father Darwin talaga. Hindi lang sa mga taga Bohol kundi sa lahat ng mga naniniwala kay Father Darwin, no? Pero ganun pa man, 'di ba, na parang wag naman tayong masyadong maging fanatic. No, wag tayong masyadong maging fanatic. Mahalin natin si Father, hindi lang si Father Darwin Gitgano, kundi lahat ng mga pari because they are the priest of our church. Kung walang pare, walang magmamas. 'Di ba? We have to be thankful hindi lang kay Father Darwin kundi sa lahat ng pare sa buong mundo na because of them kaya we celebrated Mass. And nung na-meet ko naman si Father Shano Ubod, doon naman sa kanyang parish sa Cebu, sa San Vicente Ferrer, dyan sa Liluan,
akala ko nung una matanda na siya, no? Pero nung nakita ko siya blooming, ang pogi ni Father siya, no, sa personal, no? And nag-usap kami for an hour, no? At ipinaliwanag niya lahat ng mga naging statement niya sa mga lilik na homily. Sabi nga niya, matagal na nga daw yun eh. Kaso ang ginawa ng mga Protestant, chinapshop yung video, no? Na ang tanging sinasabi lang ni Father siya, no? Na hindi naman natin kinakailangan pang makipagtalo. Ang kailangan lang natin is magturo. Preach, preach, preach. Huwag na tayo, parang ayaw niyang nakikipagtalo kasi napupunta siya sa pag-aaway. So ang way ni Father Shano at ang way ni Father Darwin ay magkaiba. Pero hindi porket magkaiba sila ng way ay heretiko na. Si Father Darwin, ang way niya is makipagdebate para maipakita sa mga tao na mali ang turo ng mga Protestant. Agree kayo dyan, di ba? Nagtuturo si Father Darwin, ay nakikipagdebate si Father Darwin para ipakita na mali ang doktrina ng Protestant. Si Father Shano naman, hindi siya nakikipagdebate. Inaaralan naman niya ang mga Protestant para ituro sa Protestant na ito ang tamang aral. So magkaiba yon. Iba ang debate, iba ang preaching. Pag sinabing preaching, tinuturo mo ang aral ng iyong pananampalataya na hindi ka kokontra. Na irerespeto mo yung turo ng Protestant. Halimbawa, ang INC ay hindi kumakain ng dinuguan. So dahil hindi kumakain ng dinuguan o ng dugo ang INC, dahil yan ay binabase nila sa Old Testament, pag sinabing preaching, hindi mo yun sasalungatin. Ipapaliwanag mo lang doon sa mga Protestant kung bakit tayo kumakain ng dugo. At kapag sila naman ay sumalungat, inirerespeto mo yun dahil yun ang kanyang paniniwala. Na umaasa ka na magiging Catholic yung kausap mo sa biyaya, grasya at awa ng Diyos. Yun yung preaching. Yun yung way ni Father Shano. Unlike sa way ni Father Darwin Gitgano, yung kanyang pakikipagdebate, ipinapakita naman ni Father Darwin Gitgano sa atin na kung saan nagkamali o saan mali yung aral ng Protestant. Ganon din pagdating sa mga deliverance. Ipinapakita ni Father Darwin naman dyan na talagang may demonyong nag-e-exist sa pamamagitan ng possession. At dahil may nag-e-exist na bad spirit which is nagli-lead sa possession, tinuturo ni Father Darwin naman sa atin kung paano siya lalabanan sa pamamagitan ng sacramentals. Kaya yung way ni Father Darwin, yan ay talagang naging, how can I say this? Yan ay talagang naging viral. Lalo na dito sa Pilipinas dahil alam natin na ang Pilipinas ay pinamumugaran ng mga albularyo. Lalong-lalo na sa mga provinces na lugar naniniwala sila sa albularyo kasi sa Metro Manila, bihira na lang yan. Siguro makakakita ka ng mga manghuhula, pupunta ka pa ng Quiapo. Ewan ko lang kung nag-e-exist pa rin yung mga nakadisplay na manghuhula dun sa Quiapo, yung mga albularyo doon. Pero sa Metro Manila kasi, we are more on advanced technology dahil masyadong modern ng Metro Manila. Kapag nagkasakit, diretso talaga kami sa ospital. Unlike kasi sa mga provinces, lalo na sa mga liblib, pag nagkasakit, iniisip nila usog, or nabate, na engkanto. So dahil si Father Darwin ay nagtuturo regarding sa mga anting-anting, sa mga agimat, naging aware ang mga Katoliko or yung mga tao mismo na hindi siya tama. Kaya dalawa yung naging pang, how can I say this? Dalawa yung naging pang-atake. Dalawa yung naging way o style ni Father Darwin. Bakit siya fina-follow ng mga tao? Isa ay para sa mga albularyo, sa mga may sakit, di ba? Sa mga napoposes.
Isa yon, at yung pangalawa, debater siya. Kaya naging malaki ang impact ni Father Darwin sa ating mga Pilipino dito sa Pinas. Unlike kasi kay Father Shano, dahil tayong mga Pilipino ay likas na palaban, tayong mga Pilipino ay hindi basta-basta maniniwala kung wala tayong pinanghahawakan. Tayong mga Pilipino talaga tanggapin natin, meron tayong favoritism, meron tayong tinitignan na gusto ko to, gusto kita. Nakakapagbigay kasi si Father Shano kasi, nagbibigay siya ng isang pagpapahayag na kung saan hindi mo dapat labanan. Gano'n naman kay Father Shano, hindi ka lalaban, kundi iibigin mo yung kaaway mo. Kumbaga sa kanya, hindi siya tumututol sa aral ng Protestant. Kasi yan ay nire-relate niya sa Pope. Diba si Pope Francis, meron Judaism, Islam, Buddhism, Hinduism. Diba? At yung iba pagano pa. Kahit kailan si Pope Francis, parang sinasabi ni Father Shano, nakipagdebate ba si Pope Francis sa Judaism? Diba? Hindi, umadap. Pag sinabing umadap, nakisama, nirespeto yung paniniwala ng kanilang relihiyon. Parang sinasabi ni Father Shano, ganun din sa pagiging Katoliko natin, na irerespeto natin ang kanilang paniniwala, irerespeto natin ang kanilang pananampalataya, pero tuturuan natin sila. Magtuturo bilang isang Katolikong pare. Si Father Darwin naman, iba. Binabali naman niya yung mga turo na alam nating mali. So, iba yung debater style sa iba yung debater style sa pagtuturo ng teachings ng Catholic Church na may pagkontra. Iba naman yung preaching style na nagtuturo ka pero nirerespeto mo yung pananampalataya o paniniwala ng iba. So magkaiba yon. Hindi natin pwedeng tawaging heretiko si Father Shano dahil lang sa nirerespeto niya yung aral ng iba. Hindi naman po heretiko yung ganon. Nataon lang na si Father Shano ay hindi tumututol sa maling aral, kundi ginagalang niya. At dahil tayong mga Catholic, lalo na yung mga nakafollow sa akin, we love debates. Diba? Gustong-gusto natin ang debate. Kaya tayo tumututol. Nataon lang iba yung style ni Father Shano. Hindi kasi siya tumututol. At doon sa issue ni Father Shano sa mga battered wife, hindi naman sinabi ni Father Shano na i-enjoy nyo yung pagbubugbog sa inyo. Kumbaga, kung ikaw ay battered wife, binubugbog ka ng asawa mo, yan yung krus mo and you have to embrace it. Huwag mo siyang hiwalayan kahit binubugbog ka. Manatili kang loyal sa asawa mo kahit nasasaktan ka. Kung paanong si Kristo ay naging loyal sa atin kahit na pinako pa natin siya sa krus. So we have to be loyal sa mga loved ones natin no matter how bad they are. Kahit gaano pa sila kasamang tao, kahit gaano pa nila tayo sinasaktan, wag natin silang iiwan. Yon yung tinuturo ni Father Shano Ubod sa atin. Na ang love natin ay dapat unconditional. Hindi siya nagbabago. Hindi siya magmamaliw. Katulad ng love ni Christ sa ating mga tao. At doon sa sinasabi na ayaw niya ng CFD, hindi naman po sa ayaw niya ng CFD. Iba lang yung pamamaraan ni Father Shano. Hindi siya more on pagtutol. Hindi siya more on debate way na pagtuturo. Si Father Shano ay nagtuturo ng spread the love. Spread the good news. Di ba sabi, spread the good news. Pag sinabing spread the good news, ikalat ang mabuting balita. At pag sinabing ikalat ang mabuting balita, ituro mo ang aral ni Christ. So sa kanya, dahil ituro mo ang aral ni Christ, nagtuturo siya. Nagpapaliwanag siya nang hindi niya sinasagasaan yung paniniwala ng iba. Na which is yan ay sasalungat sa mga debater. Yung mga mahilig sa debate, hindi talaga tayo
papabor sa ganyan. Kaya kapag tayo ay isang Katoliko, dapat marunong din tayong mangilatis sa mga pamamaraan. May iba't ibang pamamaraan ang bawat Katoliko kung paano nila ine-express ang kanilang mga ideas regarding sa kung paano nila naiintindihan yung mga turo ng ating simbahan. May kanya-kanyang style yan. Hindi yan pare-pareho. So before we judge a priest, kinakailangan alamin muna natin bakit ganito yung statement. Sa mga bashers and anti-Father Shano Ubod here, kung tayo ay may hindi maintindihan sa pare, kausapin natin siya. Hindi tayo pwedeng magbigay ng statement natin based sa kanyang sinabi dahil lang sa hindi natin naintindihan kaya tayo nagalit. Tanungin natin yung mismong pare, ano ba yung standing nyo sa homily na to? Dahil lahat po ng homily ni Father Shano Ubod, yan ay putol, chinap-chap-chap-chap ng mga Protestant para magalit tayo sa mga pare. Tatandaan natin, pari sila. Wala naman masama kung tayo ay magsasabi sa mga napapansin natin. Whether publicly mo sasabihin dahil publicly yung post or private, kung gusto mong kung paano yung way ng pagtatanong mo, wala naman masama. Basta't wag lang natin silang lalaitin. Wag lang natin silang mumurahin. Pari sila at konti na lang ang pari natin dito sa Pilipinas. No, kaya dapat ipinagdadasal natin sila. So ako si Sanrio, no, bilang isa sa tinitignan na Catholic defender and one of the debaters ng Simbahang Katolika, yan din ang nagbukas sa isip ko na hindi lang sa pamamaraan ng pagtutol sa kalaban maipapakita ang kung paano natin ipaglalaban ng simbahan. May mga pamamaraan din na pwede tayong magturo sa mga tao na hindi naman tayo kumukontra sa paniniwala ng iba. So nasa sayo yon kung saan ka lulugar. Yung magtuturo ka pero hindi mo sasalungatin ang mga Protestant at hahayaan sila sa kanilang paniniwala bilang pagbibigay ng respeto sa kanilang mga paniniwala, o magtuturo ka pero patutunayan mo sa kanila na mali ang kanilang aral. So dalawa po 'yan. So iba si Father Darwin at iba si Father Darwin Gitgano, iba si Father Shano Ubod. And i-announce ko lang din, si Father Shano Ubod at si Father Darwin Gitgano ay matalik po na magkaibigan. Si Father Shano Ubod ay isang canon lawyer, isa siyang theologian, at siya ay dating professor ni Father Darwin Gitgano. Kaya si Father Darwin Gitgano ay mataas din ang paggalang kay Father Shano Ubod dahil naging guro niya ito. So yung nagbibigay lang naman na nagsasabi dyan na si Father Shano Ubod ay naiinggit kay Father Darwin Gitgano, yan po ay nagmula lamang sa bibig ng mga taong panatiko. No? At nagpapasalamat ako sa mga followers ni Father Shano Ubod, lalong-lalo na yung nagpunta ako sa kanilang simbahan sa parish ng San Vicente Birer, doon sa Liloan, Cebu. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap at pagyakap sa amin nung kami ay pumunta dyan, lalong-lalo na sa aking magulang na si Cora Adams at Kevin Adams. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin bilang isang pamilya, no? At sana ay naging masaya din po kayo sa aming pagbisita dyan, no? At talagang iba rin yung naging sacrifices namin, no, bago namin makita si Father Shano Ubod. At sa mga parents ko na talagang sumusuport sa akin sa pagdating sa ginagawa ko sa simbahan, thank you so much. And I know, hindi man siguro ngayong tayo ay nabubuhay, itong mga pagtulong at pagsuporta nyo sa akin bilang isang debater ng Catholic Church, ito ay aanihin natin pag tayo ay nasa kabilang buhay. And I am still praying kay Lord na sana itong pinili ko na gawain
pagdating sa paglilingkod sa church ay kanyang pagyamanin. Sana magtagumpay ako sa kung ano man ang plano ko para sa simbahan. At palagi ko naman yan idinadasal kay Lord na sana yung boses ko bilang isang Katoliko ay marinig ng mga kabataan din tulad ko at magbigay at magbunga ng isang magandang inspirasyon sa mga kabataan na gaya ko, tayo ay magpatuloy na mag-aral, magsikap na magsuri, huwag tamarin, magbasa at mag-research, at higit sa lahat, maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang ating simbahan ay itinatag ng Diyos hindi lang para tayo ay maligtas, hindi lang para malaman natin na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli. Ang simbahan ay itinatag ni Kristo para patuloy nating maramdaman ang pagmamahal ng Diyos kahit hindi na natin siya kasama physically. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng simbahan hindi lang para magsimba ka lang doon. Nagkaroon tayo ng simbahan hindi lang para lumuhod-luhod tayo doon. Ang simbahan ay tinatag ni Christ. Yan ay isang pamamaraan niya para maramdaman natin na mahal niya tayo. No, kaya dapat ganon din tayo sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Mahalin natin sila. Hindi ko naman sinasabi na yung mahalin mo, nahahaluan mo ng katangahan. Iba yung stupid love. Yung pagmamahal na sinasabi ko, ibigay mo at ipakita mo sa kanila yung pagmamahal na gusto nilang maramdaman, pero gagamitan mo ng talino. 'Di ba? Kung paulit-ulit kanyang sinaktan, paulit-ulit kanyang niloko, mahalin mo pa rin siya, pero wag ka na lang magtitiwala. Lagi yang may boundaries kasi tayo ay tao. Tayo ay binigyan ni God ng wisdom to analyze and to understand the differences. No? Yung differences natin, yung pagkakaiba ng ating mga ugali, ng pananaw, ng itsura, ng lahat. Magmahal ka, huwag kang mapagod magmahal, pero kung paulit-ulit kang nasasaktan, gagamitan na natin ng talino, mahalin mo pa rin. Pero huwag ka nang magtitiwala. Pero yung pagmamahal na yon dapat lagi yung nandoon. Huwag magtitiwala sa alin na hindi ka niya abusuhin. Huwag magtitiwala sa alin na hindi ka niya ulit lokohin. Pero yung pagmamahal mo sa kanya, yung pagbibigay mo ng awa, simpatya at malasakit, hindi yun dapat nawawala. Kahit gaano tayo kasama ang loob sa mga taong nakapaligid sa atin, dapat hindi nawawala yung sympathy. Teka lang, pumasok na. Dapat hindi po nawawala yung sympathy, yung malasakit sa tao, yung pagmamahal. Pero dahil tayo ay binigyan ni God ng wisdom, dapat alam din natin kung paano natin lalagyan ng karunungan yung pag-ibig na pinapakita natin. No? Para hindi tayo abusuhin, para hindi tayo lokohin. Matuto rin tayong magtanda sa mga pinapakitang hindi mabuti sa atin ng mga tao. But if a person ask forgiveness, though na mahirap at masakit yung ginawa niya sa'yo, forgive them, but never trust them. At least, yung forgiveness na yan, maglilid yan para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi yan naman ang gusto ni Christ eh. If Christ forgive us, kung ang God, finorgive tayo, even the God the Father sa Old Testament, nung hindi niya kinilalang bayan, ang bayan ng Israel, and through Moises, nagkaroon ng covenant gamit ang dugo ng hayop. Nakipag-covenant si Moises para maging isa ang bayan ng Israel at Diyos, pakikipag-isa, pakikipagtipan. Sila ay muling tinanggap ng God the Father. Ganon din si Christ. Nung siya ay ginamit para makipag-covenant dahil sa pagkakasala natin, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na muling pakinggan ng Diyos, no? Tayo ay kanyang pinatawad sa pamamagitan ni Christ. So, ganun din tayo. Always forgive, but never forget. Diba? Hindi sa never forget, not the pain, but the lesson. Not the mistakes na dahil nagkamali siya sa'yo at hindi mo na yun kinalimutan, hindi ka na rin nagpatawad. Patawarin mo siya at alam mong nagkamali siya,
pero kailangan mag-iiwan ng lesson sa yon na hindi na yan pwedeng maulit. Doon na papasok yung wisdom. Hindi naman porkit nag-forgive ka, kailangan magpakatanga ka ulit at hayaan mong abusuhin ka. Hindi yun ganon. Nag-forgive ka para mabigyan mo ng peace yung tao at mabigyan mo rin ng peace yung sarili mo. Para matanggal yung pakiramdam na galit ka. Yun dahilan bakit ka nag-forgive. But don't forget na maaaring maulit-ulit yung ginawa niya sa'yo kasi pwedeng nature na ng ugali niya yan. Halimbawa, niloko ka, siniraan ka, plinastik ka, chismosa ka. Yan yung mga nature ng tao na hindi nababago. Kaya kinakailangan kapag tayo ay magmamahal, kinakailangan bibigyan din natin ng talino ang ating mga sarili na ano ba yung nature ng tao. Kung talagang likas na chismosa yan, matuto kang mag-ingat. Pinatawad kita, mahal kita. Pero bilang isang tao, alam ko ugali mo, kailangan ko nang mag-ingat. Kailangan ko nang mag-set ng boundaries para maprotektahan ko ang sarili ko. But wag natin ipagdadamot ang forgiveness. Kasi pag pinagdamot mo ang forgiveness, pinagdamot mo na rin, para mo na rin sinabi na pinagdadamot ni Kristo ang pagpapatawad sa iyo. Kapag madamot ka sa pagbibigay ng forgiveness, magiging madamot din sa iyo ang Diyos para patawarin ka. At in the end of the road, magkikita-kita tayo sa finals, ang sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi ka nagpatawad, kaya hindi rin kita dapat patawarin. At lahat ng mga taong hindi pinatawad, diretso ng impyerno yan. So we have to be careful sa mga feelings din ng ibang tao. But in terms of religious, no, in terms of religious aspects, syempre ibang usapan na yan. Ako kasi usually, nakakasamaan ko talaga yung loob, lalo na yung ibang CFD. Proud naman ako para sa simbahan, di ba? Kasi ganun nila kamahal yung simbahan, ganun ko din kamahal yung simbahan, nagkakaroon kami ng pagtatalo. At least nagtalo-talo kami dahil sa simbahan, hindi dahil sa nanulot ako ng asawa, hindi dahil sa nilandi ko yung boyfriend mo, hindi dahil sa inutangan kita, hindi ako nagbayad, nagalit ka sa akin, hindi. Usually, people misinterpret me the way I deliver my words and the way I show or the way they see my facial reactions when I am started to explaining my side through the doctrines of the Catholic Church. Na misinterpret nila yung facial expressions ko, yung pagsasalita ko dahil napakakalug ko, no, millennial ng way ko. But ganun pa man, masaya ko. At least, kami ay nagtatalo dahil sa simbahan. Hindi dahil sa may tinakbuhan akong utang, o dahil may pinatay ako, o dahil may inagrabyado ako, o dahil palamunin ako, hindi. At least dahil sa simbahan. At yun naman ang masaya ako doon. Kaya minsan ako ay nasasalang sa debate. But before we end this, once again, I would like to thank my best friend, Beshi, Christian Ray Garcia, for uploading my debate videos dun sa Protestant radio stations. And soon, Ate Michelle Hall Kadaldal, ayan, magkikita na tayo. And I'm so very, very excited to meet you dyan po sa Metro Manila, no? And kay Kuya Ruel Balala, meron siyang salon sa Bagong Baryo, Salon de Ruel. Yan, at siya po ang magi-sponsor sa buhok ko, no? Taray, di ba may sponsor sa buhok? Si Kuya Ruel Balala ay isang sikat na makeup artist ni Bina Morales. Sikat po siyang makeup artist sa Bagong Baryo, Salon de Ruel, no? At nag-home service din siya, no? Siya, professional makeup artist and hairdresser. So, siya mag-aayos ng buhok ko pag uwi ko ng Metro Manila. Sa mga sumusuport po sa akin na mga Tagalog, ng mga Bisaya, at sa lahat ng mga iba't ibang dialect na nasa Pilipinas, maraming salamat sa walang hanggang pagsuporta ninyo sa akin up to now, no? At talagang maraming mga CFD ang hindi na nagla-live, maraming CFD na hindi na rin nakakapagturo
Hindi katulad nung pandemya, ang dami, 'di ba? Ngayon naubos na kasi paubos or pakonti na lang tayo kasi bumalik na sa mga dati nilang trabaho, no? Dahil normal na rin, hindi na siya pandemic. So naging abala na rin yung mga may asawa diyan, no? Hindi na masyadong nakakatutok. Pero ganun pa man, whether kayo ay naging abala sa buhay pamilya o sa pagtatrabaho dahil breadwinner ka, don't forget to pray every night before you eat. Yan yung nakasanayan ko na ngayon. Dati hindi ako nagdadasal bago kumain. Ngayon, kahit mag-isa ako ay nagpe-pray bago kumain. No? At soon, dito ako ay nasa ibang bahay. I will teach them to pray. No? Tuturuan ko sila kung paano magdasal. Siguro, si God, dinala ko ng Cebu kasi meron akong mission. No? Meron akong kailangan gawin. So, ayun ang dahan-dahan kong tinuturo din sa mga tao dito kung saan ako nag-i-stay ngayon, yung kahalagahan ng simbahan. Kasi hindi sila talaga aral, though they are Catholic, hindi sila aral. So pakunti-kunti, no, kahit papaano ay ino-open up ko sila sa usapin ng simbahan, no? Kasi hindi naman din ganun kadali na gawin nila to agad, baka ma-culture shock sila. So, dahan-dahan lang. So, sa mom and dad ko, Cora Adams and Kevin Adams, hindi to magiging possible kung hindi rin dahil sa inyo, no? And thank you so much for your love, for your support, for your unconditional love, sa pagiging pasaway ko, sa pagiging bugnutin ko, sa pakikipag-talastasan ko, sa pakikipag-debate ko, mapa-public, mapa-live, mapa-private. Thank you for supporting me at sa araw-araw na pagdadasal nyo din sa akin. Thank you so much, and iti-treasure ko every day yung mga panahon na nakakasama ko kayo. Thank you for letting me experience to have a parents. Thank you for letting me experience yung mom's love. Thank you for letting me experience yung dad's love. Thank you for letting me experience how to be loved. Kung wala kayo, mom and dad, siguro hindi ako magkakaroon ng maturity lalo kung paano ko titignan yung views ng buhay. But as a family, lagi yang hindi perfect. Walang perfect family. Aside sa Holy Family, wala pong perfect family. Tayo ay dadaan sa misunderstanding. Pwedeng ako or si daddy, magkaroon kami ng conflict regarding sa how we understand the situation. Pwedeng magkaroon kami ng conflict ng mother ko, which is si Mami Cora Adams, how we interpret the situations, kasi magkakaiba tayo ng perception sa buhay. Magkakaiba tayo kung paano natin tinitignan yung isang sitwasyon. So, ganun man, dumating man yung mga times na merong mga misunderstandings, dumating man yung time na merong hindi pagkakaintindihan, always remember that that is a part of a family. Walang pamilya na hindi nagtatalo-talo, walang pamilya na hindi kaminsan nagiging ma-pride, walang family na lagi kayong nagkakaintindihan. May mga dumarating sa part na kayo ay nagtatalo-talo kasi doon pa lang nagsisimula kung paano nyo kikilalanin ng isa't isa. So kaya kayo nagtatalo-talo, hindi nyo pa ganun kakilala ang isa't isa. Kaya tayo nagagalit sa isa't isa because hindi nga natin kilala ang isa't isa, di ba? So, yan ay isang proseso ng growth. No, ikaw ay nagkakaroon ng growth ang isang pamilya kapag nagtatalo-talo kasi nalalaman na natin yung mga indifferences. Pero wag nating, how can I say this? Wag natin iisipin na yung mga bagay na imperfections na yan ay magli-lead as a tragedy, as a pain, yan ay magre-result ng division, no? Isipin natin that every pains, every struggles, and every situation might come to us na magli-lead para magtalo-talo ang isang pamilya. Isipin lagi natin na yan ay ibinibigay ng Diyos para magkaroon tayo ng pagkakataon na mas kilalanin natin ang isa't isa. No, ang pagtatalo, iba ang pagtatalo sa hidwaan, sa away. Iba yung pagtatalo. Pag sinabing nagtalo, kayo ay magkaiba.
ng perception sa buhay. At yung mga pagkakaiba na yan yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos kung paano natin siya yayakapin at tatanggapin. Tatandaan natin, ang tunay na magulang, kahit nasasaktan, mamahalin ng anak, perpekto man o hindi. At ang tunay na anak, no, kapag naramdaman ng pagmamahal ng magulang, mamahalin nila yan. Kasi alam nila na kahit hindi ka perpekto, mahal ka ng magulang mo. At tatandaan din natin, hindi lahat ng nagluwal ng bata ay matatawag na magulang. Maaaring matawag na ina ang lahat ng kababaihan, nag-anak ka man o hindi, basta't nagmahal ka ng isang bata at tinuring mong anak, ikaw ay matatawag na ina. Pero hindi lahat ng ina na nagluwal ng bata at kumupkop ng bata ay matatawag na magulang. Dahil hindi lahat ng magulang ay responsable. So kapag ikaw ay nagkaroon ng anak at irresponsable ka sa anak mo, hindi ka matatawag na magulang. Matatawag lang sa'yo, naging ina ka, pero hindi ka naging magulang. Dahil ang tunay na magulang, hindi lang sapat na mahal mo ang iyong mga anak. Bagkos, dapat nararamdaman din ito sa actions na ikaw ay nagiging responsable sa iyong mga anak. Parang sa Catholic Church doctrines lang yan, hindi tayo faith alone. Faith with works. So ganun din sa pagiging magulang, hindi lang sapat na sabihin mong mahal mo. Dapat yan ay ipinapakita at ipinararamdam sa anak mo na kahit gaano kahirap ang buhay na ipinagdadaanan ng isang pamilya, dapat mananatili ang pagmamahalan sa isa't isa. Dahil dyan uunlad at dyan madidinig ng Diyos ang nararamdaman ninyo bilang isang pamilya. At pag dumating man ang araw ng kamatayan, no, ang Diyos ay makikipag-usap sa iyo at ituturing kang isang tunay niyang anak. Bakit? Dahil ang iyong anak nung nabubuhay ka ay itinuring mong anak mo. At pag tinuturing mong anak mo ang isang tao, lalakipan mo yan ng gawa. Hindi lang pwedeng puro tayo salita, dapat ito ay pinapakita sa gawa. So once again, ako si Sanrio at ako ay nag-express lang ng short live videos regarding sa naging debate ko sa Radio Protestant na patungkol sa Holy Trinity at sa pagiging persona ng Holy Spirit. So yun lang po. God bless you and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye!